Ngayon, magtatanong lang po ako, no, ng marami na sa tingin ko ay mga basic na questions din ng maraming tao. Dahil gusto namin din maipahatid sa mga followers ng Isip-Isak yung mga katanungan ito at kung maaaring merong kasagutan. Ang unang tanong, may ibang nagsasabi ng economics daw ay tungkol sa life, the universe, and everything. Yung po ay isang title ng isang libro. Now, lahat ng bahagi ng buhay natin ay may kinalaman ang ekonomiya, sabi. Hindi lang ito pera o kabuhayan. Ano ba talaga ang kinalaman ng ekonomiya sa ating araw-araw na buhay? Actually, magandang tanong po yun, Ma'am Melba. Kasi yung economics po talaga, tulad ng sinabi ninyo, talagang napapaligiran tayo ng economics. Hindi lang natin nare-realize masyado. Kasi ang economics talaga ay tungkol sa mga tao at sa mga desisyon nila. Kung paano tayo nagde-desisyon bilang mga individual at paano tayo nakikipagtungo sa isa't isa. So, base po sa very broad definition na yun, ay marami ka talagang maisasali or maituturing bilang economics. Hindi lang yung tungkol sa pera, sa presyo ng mga bilihin, kung hindi, yung pong interaction at pagdedesisyon ng mga tao. Aha. Yung idea na we always make rational choices. Yes, correct po. Kaya lang, mukhang hindi yata totoo yun. Kasi nga maraming tao, irrational ang mga choices. Opo. Pero, ngayon, meron tayong bagong appointed na secretary ng finance, si Ralph Recto. Sa tingin mo, anong may expect natin sa kanya? At yung kanyang track record, no? Paano natin titingnan ito at paano ito predictive ng kanyang behavior bilang Secretary of Finance? Yes, actually isa po to sa mga pinag-uusapan talaga ng mga ekonomista sa ngayon kasi yung pagiging finance secretary, isa po siya sa pinaka-importanting posisyon ng gobyerno para sa mga ekonomista. Usually mga ekonomista ang nailalagay dyan. At si Ralph Recto po, actually hindi na po siya bago sa posisyon bilang economic manager kasi siguro hindi na marami ang nakakaalala na siya ay dating NEDA secretary or secretary ng National Economic and Development Authority nung bandang 2007 or 2008. Medyo matagal na. At siya din po ay dating mambabatas na siyang nagtulak doon sa expanded value-added tax law na naging effective po January 1, 2006. So ito pong batas na ito ay tinaasan yung value-added tax, yung uri ng buwis na mula 10% naging 12%. So ang ginawa po noon, syempre tataasan ng presyo ng mga bilihin, pero dadami din yung revenue o kita ng gobyerno. So merong pros and cons yun, pero maraming tao ang nakakaalala sa kanya bilang nagpahirap sa buhay ng mga Pilipino. Kasi syempre, sino bang gustong magbayad ng karagdagang buwis? Pero tulad ng sinabi ko sa Rappler article ko recently, malaki ang naitulong nun actually kasi sa panahon na yun, ang laki ng utang ng Pilipinas at kulang talaga ang kita ng gobyerno. So, kinakailangan talaga na lumikom ng karagdagang pera ang gobyerno at nakatulong talaga yung EVAT law na itinulak ni Ralph Recto. So, ngayon na siya ay Finance Secretary, isa sa pinakapangunahin niyang tungkulin ay lumikom din ulit ng pera. So, yun naman talaga ang ginagawa ng Finance Secretary. Kasi lumalaki ang gastusin ng gobyerno, pero ang tanong, saan kukunin yung pera na panggastos na yun? Oo nga, saan? Hindi ko rin po. Pero yan po yung trabaho. Marami tayong mga, diba, trillion sa mga debt na natin ngayon. Paano yes, opo, Doc Melba. So, nasa bandang lagpas 14 trillion pesos at lumalaki pa. Pero maraming mga pagkukunan ng pera tulad ng halimbawa yung mga Netflix, Spotify, yung mga digital services, isa yan sa tinatarget ng gobyerno. Nabanggit na po yan sa State of the Nation address ni Pangulong Marcos. Yun din pong ibang mga sources pa ng revenues. Marami pa actually na pwedeng pagkunan. Pero ang katanungan, una, sapat ba yun para
tustusan yung mga gastusin ng gobyerno, at pangalawa, paano mahihimok ang mga tao na magbayad ng karagdagang buwis kasi dito mga nakaraang mga buwan na taon, ang laki ng itinaas ng presyo ng mga bilihin. Tapos daragdagan mo pa ng karagdagang buwis. So parang hindi ba siya mas hihirap ang maraming Pilipino? So ito po yung mga Ayoko ng additional na tax sa Netflix, no? Correct po. Ako rin naman. In other words. Pero actually, sa tingin mo based sa trajectory ng kanyang record, no? Noong unang panahon, what can we expect from him? Yes, actually, sa paglikom ng mga pera. Opo, syempre dapat alalahanin din natin na itong si Ralph Recto ay politiko din. So, halimbawa kung meron silang plano na tumakbo o either siya o si Vilma Santos, kung may plano silang tumakbo sa election sa 2025, susunod na taon, ay syempre baka maghinay-hinay sila or hindi sila masyadong magsusulong ng mga karagdagang buwis kasi baka madungisan na naman yung pangalan niya o yung reputasyon niya. So, yun yung medyo kailangan nating bantayan. On the one hand, ay siya yung naatasan na mangalap ng karagdagang pera. Pero on the other hand, gaano ka-epektibo siya kung siya mismo ay merong political na interest or plano para sa mga susunod na taon. So, medyo kailangan nating i-manage yung expectations natin dahil siya ay politiko din po. Kailangan niyang timplahin din, no? Yes. Opo. Yung mga posisyon niya. Ngayon naman, dahil nga sa paglilikom ng pera ang kanyang main task, no? Ano ang kinalaman nun sa Maharlika Investment Fund? Yes, ito pong Maharlika Investment Fund ay isang strategic investment fund na naipasa noong nakaraang taon at minadali nitong Marcos administration. Bakit daw? Gusto daw po nila ng karagdagang bihikulo para mapabilis yung pag-unlad ng Pilipinas. Yun po yung press release. Pero sa ngayon, hindi pa rin klaro kasi kung saan nila balak mag-invest. Kasi ito ay isang pondo, basically, kung saan lumikom sila ng pera mula sa iba't ibang bangko ng gobyerno, mula sa Bangko Sentral ng Pilipinas. At medyo hirap nga sila dito dahil sa ngayon, ang laki nga ng ating kakulangan sa pera. So, walang surplus or sobrang pera ang gobyerno. Kaya namalimos sila ng konti. Pahingi naman sa DBP, pahingi naman sa Land Bank, sa BSP. Kung may sobrang pera kayo, ipunin natin at ilagay natin sa isang pondo. At yung pondo na yun ay gagamitin para i-invest sa iba't ibang mga development projects, halimbawa, mga infrastructure projects at ibang social projects. Pero sa UP School of Economics po, meron kaming sinulat na discussion paper kung saan sinabi namin na problematic ito kasi unang-una, yung pinagkunan nyo ng pera ay sila mismo kailangan nila ng pera eh. Halimbawa, inaagaw mo yung pera na pwede sanang DBP. Yung DBP, Land Bank. Ito po ay mga bangko ng gobyerno na naatasan ang mandato nila ay magpautang sa mga magsasaka, mangingisda, kooperatiba. Sana sila kukuha ng ipapautang nila kung nilagay mo sa Maharlika. Tapos yung Bangko Sentral ng Pilipinas ay sila rin po mismo ay kailangan ng pera para sa sariling kapital nila. Pero paano sila makalikom ng kapital na yun kung inilagay mo rin sa Maharlika? So, in other words, Doc Melba, nag-divert sila ng pera ng iba't ibang ahensya ng gobyerno dito sa pondo na ito na sa ngayon ay walang kasiguraduhan kung saan ilalagay or saan i-invest. So, and on top of that, Ma'am Melba, ay dapat din nating bantayan yung pamumuno sa pondong ito. Kasi kailangan independent siya sa mga politiko. Ayaw nating mangyari sa atin yung nangyari sa 1MDB fund ng Malaysia kung saan kinurakot ng mga opisyal ng gobyerno kasi walang sufficient na checks and balances. So yun po yung mga dapat nating bantayan. Bakit hindi na lang directly itong ating mga government finance institutions, no? Ilagay doon sa mga dapat na mandate nila, mga magsasaka, mga cooperatives, mga gano'n. Bakit hindi na lang direct investment doon kaysa sa ilalagay pa sa Maharlika?
Yun din po yung inargue namin, Doc Melba, na sabi namin redundant itong Maharlika Investment Fund. Sana, and in fact, tulad ng sinabi ninyo, ay nag-invest na rin naman itong mga iba't ibang mga government financial institutions sa mga iba't ibang proyekto. So in a real sense, ay redundant po itong Maharlika Investment Fund. Meron din pong National Development Corporation na kahawig din yung mandato dito sa Maharlika Investment Fund. Dapat nating bantayan din, makikinabang ba yung mga politiko dito sa pondong ito? Kasi dapat nakalista ng mabuti ano yung mga klase ng mga investments na pwedeng paglagyan. Kasi kung mga negosyo din ng mga politiko ang pupuntahan ng pondo na ito, ano din, parang pinapayaman lang natin yung mga politiko. Real estate daw, halimbawa. Baka naman sa bilyar lang yan. Yun nga po, ang kailangan nating bantayan. And tandaan din natin na si Senator Villar, siya yung nagsulong nitong Maharlika Investment Fund sa Senado. Pinanood ko yung mga deliberation nila, talagang hanggang hating gabi, lagpas hating gabi para matapos na agad nang walang sufficienteng diskusyon o debate. Ayun na nga, dahil very suspicious yung circumstances around it, bakit walang masyadong opposition? Siguro po, Doc Melba, isang hadlang dito sa mas malalim na pag-unawa, hindi rin kasi ganun talaga ang kadaling ipaliwanag sa taong bayan. Ano ba yung investment fund or ano ba yung strategic investment fund? Investment in general. Dahil yun nga po, parang may kakulangan pa po dun sa edukasyon at economics education sa ating bansa. So I think and hadlang din yung masyado nga pong pinabilis ko. So kung mas mahaba sana yung deliberasyon, sana mas maraming oportunidad para napag-usapan pa ito. Oo nga. So kailangan natin ng financial at economic literacy, no? Lalo na sa mga simbahan natin. Ngayon naman, kung tutuusin, paano natin mababayaran yung anumang mga kailangan in case na magwala itong investment fund na to? Sana naman tayo kukuha para mabayaran yung mga kung ano-ano ng mga kinuha sa mga government finance institutions. Saan po kunin yung pera na yun pag nagwala-wala yung mga investment? Opo, actually, yun po yung dapat nating bantayan kasi pag nag-invest tayo sa mga maling bagay, maaari talagang mawala ng parang bula ang bilyong-bilyong piso ng pera ng taong bayan. So, buti sana kung ano kasi pera ito ng ilang individual, pero ang pinag-uusapan kasi natin, public funds, kung tutuusin, ito po ay mga pera galing sa mga bangko ng gobyerno, mga galing sa deposito din ng mga Pilipino. Kaya dati, naalala ko, merong mga sabi nila, ay, kukunin ko na yung pera ko sa mga bangkong ito kasi baka kung saan-saan magamit. So, at pinag-uusapan po natin dito ay so far ang nalikom nila na pera, ang lilikumin nila nasa close to 125 billion pesos. At ang maximum na pwede po nilang ipunin o likumin ay nasa 500 billion pesos, kalahating trilyong piso. So, napakalaking halaga nito sa panahon kung saan sana idiniretso nyo na lang sa edukasyon o sa kalusugan. Kasi kulang tayo ng mga classroom, ng mga libro, ng mga ospital. So, ang dami sanang ang ganda ng paggamitan ng pera kaagad. Pero idinaan pa nila dito sa investment fund na baka dekada pa bago tayo makakuha ng balik o return dun sa investment natin. So, at saka hindi sigurado pa. Yes, opo. So, saan-saan mapunta. At sinasabi po nila, Doc, dati na lagpas 8% daw yung return o yung balik sa investment. Pero nakita ko nanggaling lang ito sa business proposal na 3 pahina lang. Opo, ang sinubmit ng economic managers na business proposal to defend or justify drawing lang essentially po. 3 pahina, parang 2.5 pa yata. Hindi pa saktong 3. So sabi ko, parang grabe naman tayo maglaro sa pera ng taong bayan. Buti sana kung 1 billion lang o 500 billion ito na maximum na pwede yung paglaruan na pera. Bakit hindi na lang nila i-organize yung private sector? Dahil marami naman din yung mga pera yan
Tapos sabihin sa kanila, ito yung mga priority investments ng gobyerno. Bakit kailangan na kumuha ng pera ng bayan? Exactly po. Kung mapapansin din ninyo, kaya marami mga biyahe si Pangulong Marcos dahil gusto nga daw niyang manghikayat ng mga investments. Pero ang tanong, bakit hindi pumapasok yung mga investor? Wala pang pumapasok. Wala. In fact, yung pong mga foreign direct investment ay bumaba pa nga noong 2023 compared noong 2022. So, dapat nating tanungin, bakit walang pumapasok na investors? Ano ba yung, at ba't nila pinipili na mag-invest doon sa ibang bansa tulad ng Vietnam at ng India, Thailand? Bakit hindi sa atin napupunta? So, halimbawa, dahil ba ito sa corruption sa Pilipinas, sa red tape at bureaucracia, sa taas ng presyo ng kuryente, na isang mahalagang factor sa pagnenegosyo, at marami pang iba. So, siguro dapat yun muna ayusin natin bago tayo manghikayat ng mga investor. Kasi wala talagang dadating kung PR lang or laway lang yung puhunan mo, di ba? Sa sa anthropology, napaka-importante ng social trust. Whether you're talking communities or nations. Yes. Yung level ng capacity for cooperation always depends sa social trust. Yes. Opo. So, kung ganito ang gobyerno mo, I mean, siyempre, ang mga investors, alam naman nila kung saan pupunta yung mga pera na yan. So, bakit silang mag-i-invest? So, siguro yun na nga, as you say, we put our house in order. Pero ang gusto ko lang tanungin sa iyo, anong kailangan ng mga steps so that we put our house in order? Kumbaga, ano ba, kailangan ba natin ng very radical na restructuring ng political system? Kagaya nung sinasabi nitong mga proponents ng constitutional change. Hindi ko naintindihan yung connection ng tinkering with the Constitution, tapos yung impact dun sa ating economy. No? At yun ang gusto nilang gawin i-tweak yung constitutional na mga provisions, no, tungkol sa economics. Hindi ko masyado naintindihan yun, pero ang feeling ko, anong connection masyado nun? Bakit directly na lang ayusin yung ating economic system, no? At saka yung need for a social environment that allows people to trust you. Correct. Ganon. Opo. So, yun yung mga tinatanong ko as a non-economist. No? Ano yung connection na yon na sinasabi nila? Kaya isusulong itong constitution, yung ganon. Opo. Ano mo kalagay mo doon? Opo. Marami pong nagsasabi na isa sa hadlang daw sa kaunlaran ng Pilipinas ay yung kawalan nga po ng foreign investments at dahil daw yun dun sa konstitusyon natin na nililimitahan yung pwedeng role ng mga foreigners sa mga investments. Dapat hindi lalagpas sa 40% para sa ilang mga sektor. So halimbawa, yung stakes or shares sa isang kumpanya, halimbawa, dapat hindi lalagpas sa 40%. Bawal ang full ownership or yung mga foreigners ang mamay-ari ng lahat ng isang negosyo halimbawa. Sa mga key industries, bawal po kasi yun ba sa ating konstitusyon. So, sabi nila, kapag baguhin natin yun, edi papasok na. Nandiyan na yung, sabi ng mga foreigners, pwede ng full ownership, ako lang may mamay-ari, ang kita niyan sa akin mapupunta. So, papasok na raw, supposedly, yung mga investors, once mabago yung konstitusyon natin dahil doon. Pero actually, kung titignan nyo, Doc Melba, marami ng mga efforts in the past para luwagan yung mga restrictions na yan. Halimbawa, yung sa Foreign Investment Negative List, doon sa Public Service Act, Retail and Trade Liberalization Act, marami na pong mga hakbang na ginawa ang gobyerno para mas luwagan na, para mas maluwag na mas friendly na sa mga foreigners ang business environment natin. And yet, hindi pa rin sila pumapasok. So, pinapakita nun na hindi talaga doon sa mga rules na yan ang hadlang, nakasalalay ang investments. May iba pang factors na dapat nating ayusin. So, halimbawa, yung paghihingi or pagkukuha ng mga permit. Kung ikaw ay isang negosyante mula abroad, ang dami mong hihingan, national government, local government, sari-saring permit na
kung maubos na yung oras mo sa kakahingi ng permit, kaka-secure ng Oo. permit. Opportunities for bribes din yun. Yes, opo. Oo. So yung mga Income lagay-lagay, generating yan sa opo. kanila. Every step of the Oo. way, hanggang sa barangay ay may mga hingi naman ng para bigyan kita, para mapabilis na natin yan. So ganun ba? So and then yung mga buwis din. So hindi rin ganun kadaling magbayad ng buwis. Ang dami nating pen and paper pa rin na mga transactions. Sa ibang bansa napakadaling magbayad ng buwis. Yung mga permit, ilang araw lang meron na. And then I think, Doc Melba, yung isang pinakamalaking hadlang ay yung sa kawalan natin ng rule of law, kung saan may mga batas tayo, ang gaganda, pero hindi napapatupad by the letter or hindi nasusunod, na parang napaka-flexible niya na kung may kakilala ka or kung may pera ka, kung may impluwensya ka, parang maluwag yung batas sa'yo. Yung kasi yung isang source ng uncertainty na gusto nating iwasan sa ibang bansa, kung ano yung regulasyon, ito ang masusunod. So, very predictable na maipaplano mo yung negosyo mo base sa mga rules na alam mo ang consequence. Kung ano ang gawin mo, may consequence lahat yan. Sa Pilipinas, hindi kasi parang depende ang consequence sa sino ang kakilala mo, sino ang backer mo. So, yun din kasi, I think, cultural din po. So, may kinalaman din ang mga inaaral nyo sa anthropology. I think, to what extent nasa kultura natin yung ganong klaseng hindi tayo masyadong mabusisi sa pag-i-implement ng mga batas. Siguro may cultural aspect din. Pero I think political will din po kung makita natin na yung presidente or yung mga top politicians, sila mismo ay sumusunod sa batas, hindi sila dumadaan sa EDSA busway, sumisingit doon para mapabilis ang biyahe nila. O kung sila mismo ay nagbabayad ng karampatang buwis. Maraming mga hindi pa nagbabayad ng buwis dyan. So, kasi halimbawa, yung sa buwis, di ba, Doc Melba, alam naman natin, yung mga Marcoses, may utang pa sila na 200, I think yung official po 205 around that. Ang laking pera nun. In fact, yung task ni Ralph Recto ngayon na lumikom ng pera, kung singilin niya lang ng minsanan si President, pwede na po ba kayo magbayad ng buwis? Ang laki I think masosolve na yung problema natin sa laki ng 205 billion. And I think in principle, kung makita nila na, nagbabayad ng buwis ng Pangulo, di tayo din gaganahan. Pero kung makita natin, sila nga, hindi nagbabayad ng buwis, ba tayo magbabayad ng buwis, di ba? So, I think yung political will ay napaka-importante din po para maayos yung mga rules dito sa Pilipinas. Sa anthropology kasi, sinasabi, you have 3 domains ng social behavior. Meron kang technical, yan yung mga plots, tsaka projections numbers ng mga economists, no? Tapos meron kang formal system na yun yung mga rules and regulations na sinasabi mo na sana we take seriously, no? Yung rule of law. Meron ka rin informal na domain. Sa mga normal societies, pareho yung weight nitong tatlo. Pero sa atin, very powerful yung informal. In other words, kung ako'y nakaupo at kilala kita, no? Kahit na ang papel mo nandun sa pwedeng i-fish out kagad yun, isang tawag lang. In other words, yung personal na connection, as you say, yung dun sa informal domain, very powerful. Kaya, pwedeng wala kang formal na office. First lady ka lang. Pero, very powerful yung influence. O first gentleman, yung ganon, dadaan ka sa kanila. In other words, yun ang problema ng mga societies na yung informal domain overrides yung formal. Nawawala yung system, nawawala yung rules. Tapos yung technical, gagamitin para i-weaponize. Kagaya ng co-warranto. No? Biglang it was fished out of the archives ng legal system. No? Tapos ginamit. Dahil merong informal na motivation. Gusto kang patalsikin. No? So, siguro dapat ipalakasin natin yung ating informal domain, pero on the side of pressure so that we are able to change things formally. Kasi mahirap kasi yung
baguhin yung formal system eh. Pero meron tayong elbow room na baguhin yung what is happening informally. Sabi ng mga anthropologists, siguro kung gusto mo ng innovation, gusto mo ng change, mag-umpisa ka ron sa informally and do not ask for approval ng mga formal systems and institutions. Basta gawin mo. Yung gano'n. Sa tingin ko yung mga NGO dapat gano'n eh. Gumawa na lang tayo basta. If it works, then that is the time to institutionalize and formalize. Pero we have to demonstrate that it works. Doon sa informal. Bawa, isang thing that really works sa ating mga tao, 92% daw, mga micro businesses, no? Yes, Ganyan. Pero wala yan sa formal economy. Nasa informal. Ang ibig sabihin nun, tremendous ang entrepreneurial energies of the poor. Na sinasabi natin, lazy, hindi eh. Very, very strong entrepreneurial energies nila. Bakit hindi nahaharness yun? At bakit hindi sila nabibigyan ng support? Ang nabibigyan ng support yung big business. Correct. Sila yung may mga tax na credits and all of these things. Kaya nga sabi ko, siguro, yung mga medyo mausawi-sawi mag-isip, umpisahan dun sa what are we going to do with all these entrepreneurial energies sa baba? Correct. Na informal. And it actually works. I used to sit sa isang microfinance organization for 30 years. And through the years, no, talagang it has grown into, mid-size pa lang siya. Actually, 1.3 billion na ang loan portfolio niya. Is it card or ASA po? Or another Center for Community Transformation. Mid-size lang siya. I see. Ang card mas malaki. But you see, yung gano'n na posibleng na i-enlarge mo yung yung pie. Pero hindi natin napag-iisipan, kayo ng mga economists, paano natin ito mapo-formalize at mabibigyan ng support? Yes. I think, Doc Melba, yung nabanggit nyo na many of the big business, sila yung nasusuportahan. Nakita ko rin yan in recent policies. Halimbawa, dun sa pandemic, meron yung pong create law na yung po ay basically tax cut sa mga big businesses. Nasabi ko, sana kung sinuportahan nyo yung mga micro, small, and medium, di mas maganda sana. Pero ang pinaboran nila yung mga big businesses. And then more recently, meron po yung ease of paying taxes law which was signed by President Marcos, and it had an option of waiving yung mga taxes para sa mga micro entrepreneurs, pero vinito siya ni President Marcos kasi daw sayang daw yung makukuhang revenues from the micro entrepreneurs. Nasabi ko, sila nga dapat nating suportahan, pero is a brilliant tax credits. Exactly, or tax cuts, diba? Na parang it was a perfect opportunity to express your support sa mga micro entrepreneurs, pero ayun parang wala tayo sa ganung pag-iisip yung mga politiko natin. Big business talaga, kaya yung mga Aboitises, yung mga Ayalas, yan yung mga malapit. In fact, merong po ngayon, Private Sector Advisory Council formed by billionaire tycoons, at sila po ay may mga regular meetings with the president advising him on different economic issues. So yun po, right now sa walang panahon representation ngayon, yung mga micro tsaka small scale. Yes, wala po. Lahat sila mga big business. So yun yung nakakalungkot, na sana baguhin natin yung mind. Sana yung mga politiko baguhin nila yung mind, yung viewpoint na gano'n, na parang as you said, 90 plus, overwhelming majority ng mga business natin ay micro, small, and medium. So, sana mas meron silang seat on the table when we make these decisions. Yun na nga. Actually, political din ang problema. Correct. At the end of the day. Sa tingin mo, ano ang pwede nating gawin
in terms of yung mga simbahan. Mga simbahan allergic sa politika, allergic din yan sa economics, no? Pero siguro dahil ang economics is everyday life eh. Bawa, pag mataas ang presyo, no? How do we recalibrate yung consciousness na hindi lamang issue ito ng ating mga tiyan at presyo, kundi kailangan talaga na bigyan natin ng weight yung mga policies, yung mga decision making processes ng gobyerno. Paano natin magagawa yun? Yes, I think yung pong religious groups have a big role po dito, no? Kasi ito po yung mga communities kung saan pwede nating ipaunawa pa sa mga tao na yung po mga economic outcomes tulad ng presyo ng bilihin, kahirapan, ay meron po itong link sa mga polisiya na ginagawa ng gobyerno. Kasi sa ngayon po, hindi na iuugnay ng maraming Pilipino yun. Halimbawa sa recent na Pulse Asia survey, lumalabas na parang 70+% ang nagsabi na controlling inflation yung pinaka-importanting national concern. And yet, yung mga politiko, tumaas pa yung kanilang mga popularity rating. So parang napansin ko na po yan in the previous years, even during the Duterte years, na may disconnect doon sa economic outcomes na sana yung mga politiko, ang dami nilang policies that they can do to control inflation. And yet, hindi na iuugnay na actually dapat mas nag-effort pa yung mga politiko dito. So sana yung mga sa ground sana mas mapapaunawa pa natin sa either sa religious groups or cooperatives, etc. na may link yung governance as well as yung mga economic outcomes. So I think yun po yung project na magandang gawin po. Yun ang mga pwedeng gawin ng mga kagaya nyo, no? Opo. To the extent na kaya namin. Oo, yung i-connect yung dalawang yun. Yes, opo. Policies ng gobyerno. Ngayon, gusto ko lamang na tanungin sa iyo, kung ikaw ang secretary. Okay No? po. Ikaw ang NEDA secretary, o ikaw ang finance secretary, or whatever, no? Anong unang-una mong gagawin? Nako. Hindi ko unang-una wala po sa isip ko yan. Ganon. Pero baka kayo, yung grupo ninyo, you should aim sa sa highest na policy making levels. Kasi kasi yung generation namin ng mga NGO, mga ganyan, faith-based o secular, hindi kami nag-iisip ng power eh. Okay na sa amin yung we are able to serve. Pero ngayon na matanda na ako, na-realize ko, you need power to be able to change things. Hindi pwede yung nasa tabi-tabi tayo. Hindi pwedeng nasa margins din tayo. Kasi we can talk no end eh. Pero yung talagang merong power to change things. Yun yung mga nakaupo. Kaya sa tingin ko yun ang gift ng leadership eh. Na may power ka to transform yung organizational culture. Pag ikaw yung nandoon. Correct. Pero kung nandito ka lang, mahirap. No? Yes. So, yung mga kagaya ninyo, na mga bata pa, maybe, siguro, you need to think carefully rin about how to insert yourselves dito sa mga established, no? Na ways of doing policy, yung mga ganon. Opo. Di ba? Opo. Kasi, kasi yung university, I mean, no end naman yung mga research dyan at kung ano. Pero, pwedeng i-ignore lang eh. Yes, opo. Kagaya yan, yung Maharlika fan na yan. Maraming criticism, pero never mind. Nadya dyan na eh, yung ganun tipo. Opo. So, yung feeling ko, parang yung mga bata na kagaya mo, it might be good for you to organize yourself in such a way na very proactive kayo in getting into power relations. Yung ganon. Parang kagaya yung sa Catholic, meron silang Opus Dei na very intentional. No? Na almost parang religious na mafia eh. No? Pero, ibig sabihin, pero it's good to think about,
to position yourselves. Mm-mm. Kasi ang power will always be used for good or for evil. Mm-mm. Correct. Opo. Diba? At saka kapag ikaw dispalinghado na leader, pwedeng you can be the way in Mm-mm. itong ating Pangulong Duterte. Yan ang umpisa ng pagpasok ng kasamaan, Hindi lang yung EJK, but I think he paved the way towards what? The return ng mga Marcoses. So, in other words, ano na yan yung ikaw yung opening You open the gates dahil ikaw yung leader. And I think that's important for yung mga kabataan na kagaya ninyo na maging intentional kayo to be in positions of power. Hindi dahil power-seeking tayo, but because it's important for transformation. Actually, ang ganda po ng words of wisdom po coming from you, Camelba. Thank you po. Lesson ng generation namin yun Opo. Yung aking ka-generation, sabi na Mel, so paano ba tayo? Matatanda na tayo, we can do, and wala na tayong sabi ko, well, we encourage yung susunod na generation na you do better than us. Yung gano'n. Actually, Doc Melba, nakita rin po namin recently kasi marami na rin mga economists who have gone into these key positions in government, sa NEDA, sa BSP, sa DOF, sa DBM. In fact, lahat po ng mga major economic managers natin in one way or another ay nanggaling dito sa UP School of Economics. So, nakita rin po namin yung perils. I mean, of course, as you said, there's a lot of room to make changes and reforms when you are in these positions. Kaya lang, on the other side of it, parang yung power itself, parang it has a way of changing you din na parang dati may mga colleagues kami na as in well-respected, academics, pero nung naggobyerno na, as in full-blown politicians na as in talking in the language of politicians, very transactional ang kanilang pakikitungo sa mga tao, na parang, parang, I think it's up to the person din na parang kung meron kang principles na, and you hold dear those principles, I think, mareresist mo pa yung ganong klaseng, yung parang how power changes you. So I think pag-iisipan ko po kung saan natin nadalhin itong mga advocacies natin. Pero ayun din po, nakita din namin na isa lesson din po for academic economists na gustong magbago na, of course, as you said, yung research, it can do a lot of things din. Pero sa politika kasi natin, na-realize ko din, just as you mentioned, na parang andaling i-ignore ng mga studies, research, yung politics pa rin yung nananaig. So, sige po, tingnan ko po kung anong magagawa namin. Kasi gusto ko lang na i-advance natin ng konti yung level of influence ng mga And I think this is where yung spirituality ng mga tao comes in. Kasi dapat yung pwedeng tumayo may internal resilience para tumayo pagka may mga corrupting elements around you. Pero ako naniniwala ako na may mga tao talaga na against all odds are prepared to do what is right. Maraming ganyan so and historically that has happened na rin so I think it's important na kahapon lang narinig ko ito kay yung economist na si na he was quoting si Gramsci na yun daw intellect pessimistic pero yung will is optimistic. In other words, if you do things long enough, endure, may mangyayari. And I think that's true. Okay, opo. I think you do it long enough. Opo. I'm holding out hope then. Sige. The Lord bless you, ha? Opo, thank you po. I will remember you. Sige. Merong isa pang tanong yata itong si Fabi. Sabi niya, yung tungkol sa modernization ng public utility vehicles. Ano masasabi mo doon? Kasi maraming mga suspicions din
corruption dyan na masyadong mahal, out of reach ng mga drivers associations, yung mga ganyan. Actually, speaking culturally, napakahalaga ng jeepney as an icon ng kultura natin. And I think we have to find ways na maging modern siya in the sense na hindi siya polluted, ganun. Pero at the same time, we keep yung integrity ng cultural history natin dyan. Kaya kaso yung ating mga gumagawa na hindi nag-iisip ng gano'n. Tapos pangalawa, yung sa Singapore, halimbawa, within 1-2 kilometer na radius, meron ka ng lahat ng mga amenities. Meron kang mga restaurants, meron kang meron kang train, accessible. Hindi mo kailangan ng pwedeng walkable lahat ng mga bagay. So, pinag-aralan nila yon 30-40 years ago. Dahil ayaw nga nilang i-repeat yung experience ng Bangkok at saka Manila. Pero kasi mas far-seeing sila Yung mga Singaporeans, you have to hand it to them. Talagang sabi nila, ayaw namin maging kagaya ng Bangkok at saka Manila. So, nagplano sila. Ngayon, very efficient. Everything is walkable. Punta ka sa train, punta ka sa supermarket, punta ka sa ganyan. Ganon nila inorganize yung space. Sa tingin ko, hindi man lang nag-iisip yung ating mga transport planners sa ganon. Gusto nila is maglagay lang ng mga dyan, ng mga mas mahal actually, ng mga buses, mini buses. Baka dapat siguro, kung pwedeng pag-isipan ninyo na maigi, how to do yung ating transport system na kagaya ng Singapore. Correct. Actually, Doc Melba, I think it boils down to an issue of financing. Kasi I think in principle naman, nag-agree naman tayo na, especially in this time of climate change, etc., na siguro there's room to modernize talaga. Still preserving yung character ng Philippine jeepney, pero make it more efficient, more environment friendly. I think hindi naman tayo nagkakatalo doon. Pero as you alluded to earlier, yung cost of acquiring these new e-jeepneys is very high din. So even if you consolidate, even if you force yung consolidation ng mga jeepney drivers and operators into these cooperatives, I think challenge pa rin yung paano magpupull ng funds as well as how to borrow money to buy these new vehicles. To some extent, I think pwedeng i-subsidize ng gobyerno. Pero babalik tayo dun sa issue natin kanina with Ralph Recto, na kulang tayo ng pera. So, saan kukunin? I think kung masolve natin yun, mas madali sana tong issue na to Kasi kung mag-invest ka lang ng, halimbawa, 200-300 billion sa subsidies, I think you can already cover much of the needed replacement ng fleets nitong e-jeepneys. Pero habang wala pa tayong ganong klaseng pondo to subsidize, siguro make it as easy as possible for these cooperatives to borrow money from government financial institutions like banks, etc. Para mas mapadali at hindi mag-resist masyado yung mga jeepney drivers natin at operators. So, it's a matter of financing po. Kesa maharlika. Yes, opo. I think that's a sound proposal. Ito lang basic na question. Bilang economist, kaya ba talaga na maging 20 pesos ang bigas? Opo. Kasi malaking promise yun. Tapos ang karamihan ng mga tao nagtatanong. Opo. Sabi nga po nung ngayon, gobyerno ngayon, hindi naman yan target, is an aspiration daw. Aspiration daw. Pero Doc Melba, yung pong 20 pesos na kilo ng bigas, siya, ang sarap pakinggan, pero kasi kailangan tingnan natin yung realidad, kasi yung cost ng farm gate pa lang ng palay ay usually nasa half of the retail price. So kung 20 pesos na kilo sa retail, dapat nasa 10 lang yung farm gate price. Pero kasi parang napaka-imposible niya, kasi sa ngayon ang farm gate yun ang nasa 20, dodoblehin mo yun, so 40, so at least 40 ang feasible. Meron din
kasing issue tungkol dun sa pag-ihambing natin siya sa Vietnam at Thailand na mas meron silang malalawak na mga lupain para sa rice paddies, meron silang natural irrigation na yung Mekong River na natural irrigation. Meron talagang kakayahan sila na mag-produce ng palay at a very low cost compared sa atin na pulo-pulo, archipelago tayo, fragmented yung ating rice sector, yung mga rice fields natin. So, hindi natin kaya na kasing efficient ng mga continental Southeast Asian neighbors natin. So, yung geography to some extent, it kind of hinders yung kakayahan natin na mag-produce at very low cost. Pero having said that, ayun parang kailangan natin i-question na ang target ba natin ay rice self-sufficiency or yung food security? Kasi parang iba sila na issue na kasi ngayon sinasabi yung mga importation, parang very allergic yung mga tao sa katagang importation, di ba? I think in the very short term, pag nakakaubos na talaga sa atin, I think okay naman yung importation, yan yung kasi ang ayaw nating mangyari nga masyadong mataas yung presyo ng bigas. So kapag merong importation, at least it kind of tempers or parang abates yung pressure para tumaas palalo yung presyo. Pero I think sa pangmatagalan po, kailangan nating isolve yung mga long-term issues sa agriculture natin, like yung mga post-harvest facilities na kulang pa rin yung mga investment, yung mga farm-to-market roads na dapat mas targeted at planado kung saan ilalagay. And yung mga inputs na kailangan ng mga magsasaka natin. And yung land reform, kailangan ding balikan yun na parang, parang hindi siya effective kahit na decades na siyang nandyan, bakit hindi siya effective? Kailangan nating i-rethink. So, and then I think yung logistics din, I think yun yung focus ng bagong agriculture secretary. Pero ang dami ng mga studies, in fact, hindi tayo maubusan ng studies na nandiyan na yung mga recommendations. Kailangan na lang nating sundan at balikan yung mga nasulat na before. And going back to the idea na may mga studies pero ini-ignore ba sila or sinusundan ba sila, yung politics also gets in the way doon sa rice agriculture natin. Pero alam mo, noong unang panahon, hindi sufficient tayo sa rice. At yun na nga, mga 70s nung ginawa na yung so-called miracle rice, mga technologies na yan, galing sa atin lahat yan. Everywhere I go, punta ko sa Vietnam, sa Nepal, sa Thailand, yan, lahat sila nagsasabi na pulot nila yung technology dun sa UP Los Baños. In other words, ang dami-daming mga ways of producing rice effectively. Pero it never has benefited us. Ang benefits daw napunta rin sa mga nag-sponsor ng research, yung fertilizer companies. Na kailangan ito ang gamitin ninyo na fertilizer. Instead of yung mga usual natin na traditional ways of fertilizing yung mga plants and all this. So, parang actually, even if we produce yung technologies ng ganyan-ganyan, ang problema pa rin talaga is yung access ng mga farmers doon sa mga benefits na ito. And minsan daw, talaga namang ang technology is really for those who sponsor the research. So, paano kasi ngayon yan na kahit na yung basic na kasi ang Japan, nakaka-produce ng rice 2 hectares lang ang kanilang limit But they are able to do so with technology and all kinds of things. Tayo naman, meron din man tayong technology, kaya lang it does not really benefit our people. Yes. I think yung pong technology, very crucial din talaga siya kasi habang umuunlad kasi yung mga bansa, and you can see this from the data, as countries grow richer, yung share ng agriculture lumiliit talaga yan So sa ngayon po, Doc, nasa bandang 9% na lang yung contribution ng agriculture sa GDP or yung total income. So kung may 100 pesos tayo na total income ng bansa, 9 pesos na lang yung galing sa agriculture. The rest, services, yung biggest sector natin, and then industry, manufacturing, etc. So pattern naman talaga yun.
And even do sa Japan or dun sa US and other industrialized countries, maliit na lang din yung share. And yung share of people then working in agriculture, lumiliit din talaga yan as countries become richer. And in fact, hindi naman siya hadlang kasi pwede ka namang maging kasing productive as before if you adopt technologies na hindi na kailangan na ang dami-dami natin sa subsistence agriculture. Kung mandyan na yung mga technologies, yung mga tractors, halimbawa, or even yung mga drones sa ngayon, yung mga newest technologies sa agriculture, nakakatulong yan para mas napupunta yung mga tao sa mga trabaho na mas mataas yung value, yung higher value added kaysa sa agriculture. And yet, hindi naman din kailangan na magutom yung mga tao just because wala nang masyadong nagtatrabaho o nagtatanim. So, ayun po ang challenge doon ay ano yung mga technologies na kailangan pa natin at paano natin ma-adapt yun at paano natin mahihimok yung mga magsasaka natin i-adapt itong mga bagong technologies. I think yun po yung isa sa mga perennial challenges po. Yeah. Pero kasi yung food security, ang Thailand noon, very very poor din yung mga countryside nila eh. Pero ngayon self-sufficient na sila. Yes, opo. So sabi ko, bakit excuse me. Bakit nangyayari yun sa mga countries na yon? Na natuto lang naman sa atin. At hindi nangyayari sa atin. Yes, opo. Sa ngayon nga, Doc, yung Vietnam, mas mayaman na sa atin in terms of GDP per person. Naungusan na nila tayo during the pandemic. Pero a lot of that growth, at the same time na stable yung agriculture nila, a lot of their growth, it really comes from manufacturing, industry. Sa ngayon, nakakapag-export sila ng mga MacBook, ng mga smartphones, and electric vehicles na talagang kayang-kaya nilang mag-produce ng mga bagay na yan, even without sacrificing yung agriculture nila. So, I think posible din po natin magawa yun kung makuha nating right balance. That's good. Siguro, bilang pagtatapos, gusto lang namin na explain mo yung usapang econ at paano ito mapapakinggan ng aming mga audience, no? Kung gusto ninyo ng mas malalim na pakikinig tungkol sa ekonomiya, puntahan ninyo yung usapang econ. Pakilala mo sa kanila yung ano yung usapang econ. Thank you po sa oportunidad na mag-plug. So, yung pong usapang econ, Doc, sinimulan namin yan 2018 pa. Kasi maalala ninyo, yun yung panahon na biglang bumulusok din pataas yung inflation. Umabot tayo sa bandang 6.7%, the highest in a decade na inflation. And then nakita namin sa social media na ang daming mga myth, ang daming misconceptions about inflation, what it is, what its consequences are. Nasabi namin, I think kaya nating ipaliwanag ito sa lengguwahe na maintindihan ng maraming Pilipino. So, noong pong September 2018 ay nag-establish po kami ng website, ng blog, kung saan nagsusulat po kami ng mga articles tungkol sa iba't ibang aspekto ng ekonomiya natin. And then, nag-move kami later on. Nag-explore din po kami ng mga multimedia, kasi na-realize namin, sino pa bang nagbabasa ngayon? I think... Kami. Ayun, kayo po, opo. Ayun, sige po, opo. Ako, nagbabasa din ako ng mga libro, ganyan. Pero, yung pong realidad kasi ngayon, yung mga kabataan, talagang sa screen sila nakatutok. So, na-realize namin early on na kailangan meron din tayong content sa video or podcast, ganyan. So, meron din po kaming podcast sa Spotify at ibang platforms. Sa YouTube, nung pong pandemic, may extra time tayong lahat. So, sinipag po kaming gumawa ng mga explainer videos sa YouTube na mga hindi lalagpas sa 5 minutes yung on average yung aming mga video kasi gusto namin short bite-sized lang na mga videos and okay naman po yung kinalabasan and then yung sa podcast namin 3 seasons na kami sa Spotify at sana yung 4th masimulan na namin. So ayun parang it's really experimental na tinitingnan namin ano yung pinaka
kakagat or saan kakagat yung mga audience. And yung target po namin, yung mga kabataan as well as yung mga young professionals na sa spare time nila habang sila ay bago matulog or habang nagbumabiyahe, nagko-commute, parang yun yung oras nila para makinig or mapanood kami. Kami po ay grupo ng mga alumni po dito sa UP School of Economics. Although hindi naman kami lahat talaga ekonomista per se. Meron kaming public policy expert, education expert. Pero yun po parang na-realize namin ang daming mga bagay sa economics na ang sarap ipaliwanag. Pero kailangan in Filipino or in Taglish para mas marami ang makarelate. Opo. So, nasa YouTube kayo, no? Yes, ma'am. Sa Opo. Spotify, ganyan-ganyan. Yes. So, sa ating mga nanonood, kung gusto po nyo maging literate financially and economically, no? You tune in doon sa kanilang usapang Econ. Yes. So, gusto po naming pasalamatan si JC. Marami kaming napulot, lalo na ako, sa mga na-share niya sa atin. At maraming salamat din sa lahat at nakasama namin uli kayo ngayon. Kung kayo po ay may mga topic na gusto rin ninyong pag-usapan natin dito sa Isip-Isak, mag-comment lang po kayo o kaya mag-email sa isipisak.ph@gmail.com. So, magkita-kita po tayong muli sa susunod na episode ng Isip-Isak. Pagpalain po kayo at pagpalain sila JC sa kanilang advocacy. Magandang gabi po sa inyong lahat.